Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga paniniwala, karanasan, at alamat na umiikot sa mga liblib na bahagi ng Pilipinas. Ang mga tauhan at pangyayari ay kathang-isip lamang, bagaman may mga bahagi na batay sa mga tunay na paniniwala ng mga tao tungkol sa mga aswang at mga nilalang ng gabi. Layunin ng kwentong ito na magbigay babala, magmulat, at magbigay aliw sa mga tagapakinig sa pamamagitan ng kulturang Pilipino sa larangan ng kababalaghan. Sa pinakaloob ng kagubatan ng Mindoro, kung saan ang mga sinag ng araw ay hirap makalusot sa kapal ng mga dahon, naroon ang isang tribong tinatawag na Bantugan. Sa loob ng maraming henerasyon, nanirahan sila roon, malayo sa sibilisasyon, walang kuryente, walang kalsada, at walang modernong kagamitan. Ang tanging gabay nila ay ang kalikasan at ang mga espiritong pinaniniwalaan nilang tagapangalaga ng gubat. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Ang mga lalaki ay nangangaso ng baboy ramo, ang mga babae naman ay nag-aalaga ng mga pananim at gumagawa ng mga gamot mula sa mga dahon. Ang bawat gabi ay ginugugol nila sa paligid ng apoy, nagkukwento ng mga sinaunang alamat, mga diwata, inkanto, at nilalang ng dilim na hindi dapat banggitin sa gabi. Isa sa mga alamat na iyon ay ang tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, lumipad sa gabi, at sumisipsip ng dugo ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nakalimot ang tribo sa takot. Wala naman silang nakitang kakaiba sa gubat sa loob ng maraming taon, kaya't ang mga alamat ay naging simpleng kwento na lang para sa mga bata. Hanggang isang gabi may kakaibang nangyari. Isang batang mangangaso na si Lando ang unang nakapansin. Habang sinusundan niya ang mga bakas ng usa, naamoy niya ang matamis na amoy ng dugo. Sinundan niya ito at tumambad sa kanya ang isang bangkay ng baboy ramo, ngunit ang laman loob nito ay nawala. Ang katawan ay tuyong-tuyo, parang sinipsip ng kung anong nilalang. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Lando. Agad siyang tumakbo pabalik sa nayon upang ipaalam ito kay Datu Ambo, ang kanilang pinuno. Kinagabihan, tinipon ni Datu Ambo ang buong tribo. Mga anak ng gubat, anya sa malalim at mabigat na tinig, may halimaw na muling gumagala sa ating paligid. Naway maging maingat tayong lahat. Ngunit habang sila'y nag-uusap, may isang kakaibang tunog na umalingaw-ngaw sa paligid, isang mahinang iyak, tila isang babae, na nagmumula sa kabilang bahagi ng ilog. Pinangunahan ni Datu Ambo at ng ilang mandirigma ang pagpunta roon. Sa gitna ng dilim at usok ng lampara, nakita nila ang isang babae, basang-basa, duguan, at halos mawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. "Tulungan niyo ako," mahinang sabi niya bago nawalan ng ulirat. Dinala siya ng mga lalaki pabalik sa nayon. Ang mga kababaihan ay nagulat sa itsura ng babae, may mahahabang sugat sa likod, at ang dugo ay kulay itim na parang tinta. Habang ginagamot siya ni Lola Pina, ang albularyo ng tribo, napansin nitong kakaiba ang pintig ng pulso ng babae, hindi gaya ng karaniwan. "Datu," mahina niyang sabi, "ang dugong ito hindi karaniwang dugong tao." Tumahimik ang lahat. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang narinig. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong tribo, walang nakakaalam na sa pagdating ng estrangherang babae, unti-unti nang magbabago ang kapalaran ng Bantugan. Kinabukasan, nagising ang buong tribo sa mga bulong-bulungan. Ang babae raw na natagpuan nila kagabi ay nagkamalay na. Agad na nagtungo si Datu Ambo, kasama ang ilang matatanda, sa kubong pinaglagakan ng estranghera. Tahimik at malamig ang paligid. Sa gilid ng banig, nakaupo ang babae, maputla, at tila pagod na pagod. "Anong pangalan mo, iha?" tanong ni Datu Ambo. "Irapo," mahina niyang sagot. "Taga-bundok din ako pero tumakas ako sa mga nilalang na gustong pumatay sa akin." Nagkatinginan ang mga nakapaligid. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Lola Pina. Tumingin si Ira sa kanila, baka sa mga mata ang takot. "Mga aswang sila ang dahilan kung bakit ako nandito. Pinagtangkaan nila akong patayin dahil nilabag ko ang utos ng kanilang pinuno." Napasinghap ang lahat. Ngunit bago pa man magsalita si Datu Ambo, biglang napayuko si Ira at napahawak sa kanyang sugat sa likod. Muling tumagas ang itim na dugo. Nang dumikit ito sa lupa, napansin ni Lola Pina na parang umuusok ang sahig. Agad niyang tinakpan ng dahon ng anahaw at binigkasan ng orasyon. Hindi karaniwang nilalang ang babaeng ito, bulong niya sa Datu. Ngunit hindi rin siya mukhang masama. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ng tribo si Ira. Pinakain nila siya ng prutas, tinulungan sa paghilom ng sugat, at tinuruan ng mga simpleng gawain ng Bantugan.
Sa kabila ng kabaitan ng mga tao, ramdam ni Ira na marami pa ring nagdududa sa kanya, lalo na si Tomas, ang panganay na anak ni Datu Ambo. Lagi itong nakamasid sa kanya, hawak ang pana, laging handa kung sakaling magbago ang ihip ng hangin. Isang gabi, habang nag-igib ng tubig si Ira sa ilog, lumapit si Tomas. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka, malamig niyang sabi, pero kung magtatangka kang saktan ang sinuman dito, ako mismo ang papatay sa'yo. Tinitigan lang siya ni Ira. Hindi ako kaaway niyo. Ako ang tinutugis ng mga kaaway niyo. Bago pa makasagot si Tomas, biglang narinig nila ang isang sigaw mula sa kabilang dulo ng nayon. Tumakbo sila pabalik at doon nila nakita ang isang lalaki na nakahandusay, walang buhay, at may malaking butas sa dibdib. Ang dugo ay kumalat sa lupa, at ang mga mata ng bangkay ay nanlalaki sa takot. Ang mga aswang sigaw ng isang babae. Sumalakay sila. Nagkagulo ang buong tribo. Tinakpan ng mga ina ang mga anak, habang ang mga lalaki ay nagsindi ng mga sulo at naghanda ng mga sibat. Ngunit bago pa sila makagalaw, nakita nila si Ira, nakatingala sa langit, naninigas, habang nagbabago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay pumuti, ang mga mata ay kumislap ng pula, at sa kanyang likuran ay tumubo ang mga pakpak na parang sa paniki. Napatigil ang lahat. Si Tomas ay nanlaki ang mata. Aswang siya, sigaw ng isa. Ngunit bago pa siya lapitan ng mga mandirigma, biglang lumipad si Ira, hindi pa palayo, kundi patungo sa dilim ng gubat. Mula roon, sumingaw ang tatlong nilalang na mas malalaki pa sa tao, may mahahabang dila at nakakatulig na sigaw. Si Ira ang unang sumalubong sa kanila, at sa gabing iyon, nakita ng tribo ang isang labanang hindi nila akalaing magiging simula ng kanilang pagbabago. Ang gabing iyon ay tila walang katapusan. Ang buwan ay bilog at mapula, at sa bawat pag-ikot nito sa ulap ay tila umiiyak ang kalangitan, parang may nagdadalamhati sa dilim ng gubat. Mula sa itaas ng mga puno, umalingaw ang huni ng mga paniki, at ang mga sulo ng tribo ay isa-isang namamatay, hinipan ng malamig na hangin. Sa gitna ng kagubatan, lumipad si Ira ng buong bilis. Sa kanyang harapan ay tatlong halimaw, mga aswang na dating kasama niya sa isang grupo ng mga nilalang na lumalapan ng tao. Ang kanilang balat ay kulay abo, ang mata ay kasing pula ng nag-aapoy na uling. Ira, sigaw ng isa sa kanila, may boses na parang kaluskos ng tuyong dahon. Bumalik ka sa amin. Hindi ka pwedeng kumampi sa mga tao. Hindi ko na kayo kakampi, sigaw ni Ira habang lumilipad palayo. Sawa na akong mamuhay sa dilim. Ang mga taong yan, may puso sila. Kayo, mga halimaw. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinablot ng isa sa mga aswang ang kanyang pakpak, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Umalinggaw ang kanyang sigaw. Mula sa malayo, narinig ito ng buong tribo. Siya yon, sabi ni Tomas habang hawak ang pana. Nasa silangan ng gubat. Agad silang tumakbo, 20 mandirigma, may daladalang sulo at sibat. Sa kanilang pagdating, bumungad sa kanila ang eksena na hindi nila malilimutan, si Ira, duguan, nakikipaglaban sa tatlong aswang. Sa bawat hampas niya ng kanyang matalim na kuko, nagliliyab ang hangin, at sa bawat sigaw niya, dumadagundong ang paligid. Ang mga mandirigma ay natigilan. Akala nila'y kalaban si Ira, ngunit nakita nilang pinoprotektahan niya sila. Isa-isang nagbagsakan ang mga aswang, nasusunog sa apoy ng kanyang galit. Sa wakas, nang bagsak na ang huling halimaw, napaluhod si Ira, pagod na pagod, at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko ginusto ang buhay na ito, mahinang bulong niya. Ginawa nila akong isa sa kanila, pero hindi ko hinayaang lamunin ng dilim ang puso ko. Lumapit si Datu Ambo, bitbit ang kanyang tungkod. Kung totoo ang iyong sinasabi, babae, bakit mo kami tinutulungan? Tumingin si Ira sa kanya. Dahil alam kong kayo ang susunod na bibiktimahin ng aking uri. Kailangan kong pigilan sila bago nila lamunin ang inyong lahi. Tahimik ang lahat. Ang apoy ng mga sulo ay tila naglalambitin sa hangin, habang ang buwan ay unti-unting natatakpan ng ulap. Sa sandaling iyon, nagpasya si Datu Ambo. Kung totoo ang sinasabi mo, mula ngayon, panauhin ka namin, hindi ka away. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang usapan, naramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Ang mga puno ay tila yumuko, at ang hangin ay nagdala ng mabahong amoy ng dugo at bulok na laman. Sa malayo, may boses na umalingaw-ngaw, malalim, mabagal, at puno ng galit. Iraa, nanginginig ang boses ng albularyo. Datu iyon ang pinuno nila. Iyon si Malak.
Napatigil ang lahat. Alam nilang hindi pa tapos ang gabi. Ang tunay na bangungot ay saka pa lamang darating. Kinabukasan, binalot ng katahimikan ang buong tribo. Walang ibon ang naglalakas loob na lumipad, at kahit ang hangin ay tila natatakot dumaan sa kanilang ngayon. Sa gitna ng bilog ng mga matatanda, nakaupo si Ira, pagod ngunit matatag, habang pinapakinggan ang mga tanong ng mga bantugan. Ikwento mo sa amin ang lahat, utos ni Datu Ambo, hawak ang tungkod na may ukit ng ahas, simbolo ng katotohanan. Sino ka talaga? Huminga ng malalim si Ira. Ako'y ipinanganak sa isang bayan sa paanan ng bundok. Mahirap kami at maaga akong naulila. Inalagaan ako ng isang matandang babae na hindi ko alam, aswang pala. Sa kanya ko natutunan ang mga lihim ng dilim, kung paano magbago ng anyo, kung paano lumipad, at kung paano manlamon ng dugo. Pero may isang bagay akong hindi kailanman nagawa. Tumigil siya sandali, tinitigan ang apoy sa harapan. Hindi ko kailanman kayang pumatay ng tao. Nagkatinginan ang mga nakikinig. Ngunit paano ka nakarating dito? Tanong ni Lola Pina. Noong isang buwan, ipinatawag kami ng aming pinuno, si Malak. Isa siyang matandang aswang na nabubuhay na mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ipinag-utos niyang kunin namin ang isang sanggol sa bayan sa paanan ng bundok, anak daw ng babaeng manggagamot na pumatay sa isa naming kasamahan. Napaluha si Ira. Nang gabing iyon, hindi ko nagawa ang iniutos niya. Iniligtas ko ang sanggol at itinago. Nang malaman ni Malak, tinuring niya akong taksil. Simula noon, tinutugis na nila ako. Nabaling ang tingin ni Datu Ambo sa mga nakikinig na mandirigma. Kaya pala may mga hayop na nawawala, mga alingasngas ng paglipad sa gabi, sagot ni Ira. Naghahanda na sila. Hindi lang ako ang pakay nila, ang buong tribo ninyo. Alam nilang dito ako nagtago. Nabahala ang lahat. Ang mga ina ay mahigpit na niyakap ang kanilang mga anak. Si Tomas, na dati may galit kay Ira, ay napayuko. Kung totoo ang sinasabi mo, Anya, paano natin sila malalabanan? Mga nilalang silang hindi nasusugatan ng sibat o apoy. Ngumiti si Ira, mahina ngunit puno ng tapang. May paraan. Ang dugo ko, kahit madilim, ay may lakas na maaaring gamitin laban sa kanila. Ngunit kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangang magtiwala kayo. Tumingin si Datu Ambo kay Lola Pina. Ano sa tingin mo, matanda? Sumagot ang albularyo, mabagal at may halong kaba. Kung totoo ang kanyang sinasabi, maaaring siya lamang ang ating sandata. Ngunit ang ganitong uri ng pakikipag-alyansa ay pagsubok sa ating mga espiritu. Nakatahimik ang lahat. Hanggang sa marinig nila ang boses ni Tomas, kung siya ang tanging pag-asa natin, handa akong makipaglaban kasama niya. Sa sandaling iyon, tumingin si Ira sa mga mata ng bawat isa. Kung ganoon, simula ngayon, hindi lang ako aswang. Ako rin ay bantugan. Lumapit si Datu Ambo, itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ulo ni Ira. Sa ngalan ng ating mga ninuno, tinatanggap kita bilang isa sa amin. Ngunit sa kabilang dulo ng kagubatan, habang nagkakaisa ang tribo, isang tinig ang umalingaw-ngaw muli, malalim, mabangis, at puno ng puot. Kapag sinira mo ang sumpa, Ira pati sila ay lalamunin ng dilim. Nanginginig ang lupa. Ang mga ibon ay nagsitakbo sa himpapawid. Alam ng lahat, nagsisimula na ang digmaan ng gabi. Mula sa unang hampas ng hangin, dama na ng mga bantugan ang paglapit ng panganib. Ang mga aso ng tribo ay tahol ng tahol, habang ang mga ilaw ng mga sulo ay kumikislap-kislap na parang may espiritong naglalaro sa paligid. Sa gitna ng nayon, si Datu Ambo ay nakatayo, hawak ang kanyang sibat, habang si Ira naman ay nakapikit, tila nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng kagubatan. Ang mga aswang, sabi niya sa mahinang tinig, ay hindi basta halimaw. May dugo silang konektado sa lupa. Kaya't ang laban na ito ay hindi lang laban ng katawan, kundi laban ng kaluluwa. Tinuruan ni Ira ang mga bantugan ng kakaibang mga pamamaraan upang labanan ang dilim. Tinuruan niya sila kung paano lumikha ng langis na may halong dugo ng tandang at dahon ng bayabas, isang uri ng langis na kaya raw magpahina ng mga aswang. Itinuro rin niya ang pag-aalay ng asin sa hangin upang pigilan ang paglapit ng masasamang espiritu. Sa gabi bago ang inaasahang pag-atake, nagtipon ang buong tribo sa paligid ng malaking apoy. Ang mga matatanda ay nagdasal, ang mga kababaihan ay naghahanda ng mga halamang panggamot, at ang mga mandirigma ay nagpahid ng langis sa kanilang balat. Si Ira ay nakaupo sa gitna habang si Tomas ay lumapit sa kanya.
Hindi ko akalain, wika ni Tomas, na matututo akong magtiwala sa isang aswang. Ngumiti si Ira, bahagyang may lungkot. At hindi ko rin akalaing may taong magpapatunay na kaya akong tanggapin. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, may kakaibang amoy na dumaan sa hangin, amoy ng dugo, bulok na laman, at usok. Ang mga aso ay nag-ingay. Mula sa dilim, lumitaw ang mga aninong lumilipad, may mahahabang dila, matatalas na kuko, at mga mata na kumikislap sa pula. Handa na, sigaw ni Datu Ambo. Protektahan ang mga bata. Nagsimula ang labanan. Ang mga mandirigma ay sumugod, dala ang mga sibat na may balot ng asin at langis. Sa unang hampas, sumigaw ang mga aswang, nagliyab ang kanilang balat na parang sinusunog ng araw. Ngunit marami pa rin sila, mas marami kaysa sa inaasahan. Si Ira ay lumipad sa himpapawid, nilabanan ang mga dating kasama. Ang kanyang katawan ay muling nagbago, ang kanyang mga kuko ay nagmistulang bakal, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa asul. Sa bawat paglipad niya, may aswang na bumabagsak. Ngunit bawat patay na kalaban ay parang isa ring sugat sa kanyang puso. Malak, sigaw niya sa dilim. Harapin mo ako. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw. Mula sa itim na ulap, bumaba ang isang nilalang na doble sa laki ng tao. Ang balat nito ay parang nabubulok na kahoy, at ang dila ay singhaba ng sibat. Si Malak ang pinuno ng lahat ng aswang. Hindi ka makakatakas, Ira, wika ni Malak. Pinili mong pumanig sa kanila, kaya't mamamatay ka kasama nila. Nagninning ang paligid. Ang mga sulo ay sabay-sabay na namatay. Ang tanging liwanag ay mula sa apoy ng buwan at sa kumikislap na mata ni Ira. Huminga siya ng malalim. Kung ito ang kapalit ng paglaya, handa ako. At sa unang sagupaan nilang dalawa, umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang sigaw ni Ira, isang sigaw na hindi lamang ng isang aswang, kundi ng isang nilalang na may pusong tao. Nang sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, nagmistulang apoy ang langit sa tindi ng tensyon sa pagitan ng tribo at ng mga aswang. Sa pusod ng kagubatan, naririnig ang sabay-sabay na hampasan ng mga tambol at pag-awit ng mga matandang babaylan, mga orasyon na magpapalakas sa mga mandirigma ng tribo. Sa kabilang dako, sa ilalim ng punong balete, nagtitipon naman ang mga aswang na pinamumunuan ni Lara, ang dating kaibigan ni Alon na ngayon ay puno ng galit. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang mga taong iyan, Alon, sigaw ni Lara habang nagliliyab ang kanyang mga mata. Tayo ang mga nilalang ng gabi. Iyan ang ating kapalaran. Ngunit sa puso ni Alon, alam niyang hindi na siya kabilang sa kadiliman. Ang tunay na kapalaran ay iyong pipiliin mo, hindi iyong ipipilit sa iyo ng sumpa. Sagot niya bago tuluyang humugot ng patalim na yari sa pilak, isang sandatang ipinasadya ng mga babaylan para lamang sa kanya. Nang sumiklab ang labanan, ang paligid ay napuno ng mga sigaw at alulong. Ang mga aswang ay mabilis, naglalaho sa dilim, muling sumusulpot upang umatake. Ngunit sa bawat sandali, nakahanda ang tribo. Ang mga mandirigma ay may dalang sibat na pinahiran ng langis ng niyog at asin. Bawat tama ay nag-iwan ng apoy na kumakain sa balat ng mga halimaw. Sa gitna ng gulo, tumingala si Alon at nakita si Lara na lumilipad sa ibabaw ng mga puno, ang kanyang mga pakpak ay parang usok na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Alon! Huli na para sa iyo, sigaw niya habang bumabagsak na parang kidlat. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata, bakal laban sa kuko, apoy laban sa dilim. Sa bawat saksak ni Alon, sumisigaw si Lara, ngunit hindi siya sumusuko. Hindi mo ako matatalo. Ako ang reyna ng gabi. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Lara, ang palad ni Alon ay may marka ng babaylan, tanda ng isang bagong sumpa, ang kapangyarihang sumipsip ng lakas ng kadiliman upang gamitin sa kabutihan. Sa huling hampas ng liwanag, bumulusok si Lara pabagsak sa lupa. Ang sigaw niya ay humalo sa hangin at unti-unting naglaho. Nang bumukas muli ang langit, nagliwanag ang buwan at sa unang pagkakataon, naging mapayapa ang kabubatan. Ang mga tribo ay nagtipon sa gitna ng clearing. Ang mga bata ay lumapit kay Alon, hinawakan ang kanyang kamay, at sabay-sabay silang lumuhod sa harap ng apoy. Ang mga matatanda ay nagdasal, habang ang mga ibon ay nagbalik sa kanilang mga pugad. Ngunit kahit tapos na ang laban, alam ni Alon na hindi pa tapos ang lahat. Sa mga anino ng kagubatan, may mga matang patuloy na nakamasid, mga nilalang na hindi pa tuluyang naglaho. Sa gabing iyon, itinuring siyang bayani ng tribo. Ngunit sa kanyang puso, isa pa rin siyang nilalang na naghahanap ng tunay na katahimikan.
Matapos ang mabigat at mahabat madugong gabi ng pakikibaka, bumawi sa tahimik ang gubat ng tahanan ng tribong Bantugan. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi lubos, parang may maliliit na anino pa ring gumagalaw sa nalalabing liwanag ng buwan. Sa gitna ng bilog ng apoy, nagtipon ang buong tribo sa pag-asang magsimula ng bagong kabanata. Si Datu Ambo ay nanatiling nakatayo, mahinang naglaho ang pagod sa kanyang mukha, habang tinatanaw ang ere ng mga matang naging saksi sa digmaan. Umabot siya kay Ira, ngayoy kinalugdan bilang bahagi ng tribo, at inilatag ang kamay sa kanyang balikat. Tanggap ka na, anak, anya. Ang dugo mo'y naging busilak sa gitna ng kadiliman. Ngunit si Ira, na dating nabuhay sa anino ng kanyang lahi, ay may kirot pa rin sa puso. Sa paggabi niya ay hindi niya maiwasang maalala ang mga tinig ng kanyang kapatid na Inwan, ang mga aswang na nagbanta sa murang buhay ng sanggol na kanyang iniligtas. At higit sa lahat, ang sumpang nanatili sa kanya, ang marka ng kadiliman at ng liwanag na magkasalungat. Lumipas ang mga araw, bumalik ang mga hayop sa kabubatan, nagsimulang bumunot ang mga ligaw na halaman, at ang mga bata ng tribo ay naglaro sa gilid ng ilog na muling lumino. Ngunit sa tuwing sumasapit ang gabi, may maririnig silang pagbulong sa pagitan ng mga punong balete, mga tinig na hindi ganap na nawala. Sa isang sulok, nakatayo si Tomas at pinagmamasdan si Ira habang siya ay nakatanaw sa ilalim ng buwan. Handa ka na ba sa anumang darating? Tanong ni Tomas. Hindi ko alam, sagot ni Ira sa mahinang tinig. Ngunit kung may kailangang lumaban ay handa ako. At hindi nagtagal, may naramdaman silang malakas na pagyanig. Ang lupa ay umalulong, ang hangin ay sumabog sa ulap, at isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mula sa kalaliman ng gubat, sumalangoy ang alon ng dilim, isang hukbo ng mga aswang na hindi matukoy, pinalakas ng sumpang iniwan ni Malak. Bahagyang bumuo ang buwan ng anino, at sa sandaling iyon, nakita nila ang babaeng may mga pulang mata at ngiting mapayapa na lumitaw sa gilid ng clearing. Siya ang sinasabi nilang i-aswang na kumampi sa kanila. Ngunit hindi na retweet ang pagdating niya bilang bayani, kundi bilang bantay. Hindi ako nag-iisa, pananalita ni Ira, at hindi rin kayo. Sa mithiing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng labanan, hindi para sa kaligtasan lang, kundi para sa pagpapanatag ng pagkakaisa ng tao at nilalang, para sa pagharap sa dilim na may tapang at pag-asa. At habang tumataas ang araw sa silangan, sumiklab muli ang ilaw ng mga sibat, ang tibok ng puso ng tribo, at ang mga anino ng kabubatan ay muling humarap sa liwanag. May bagong alon ng dilim, ngunit handa silang harapin ito kasama si Ira, kasama ang Bantugan. At sa linyang iyon, nagsimula ang bagong simula. Dalawa.